Una sa ating mga balita, naging mapayapa naman ang naging pre-trial conference kanina. Ayon yan sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Pero no-show pa rin si Vice President Sara Duterte sa kabila ng paulit-ulit na pahayag ng kanyang kampo na siya mismo ang haharap kapag umakyat na sa Senado ang impeachment laban sa kanya. At mula sa Batasang Pambansa, naroon ang ating kasamang si Earl Tobias live. Earl. Yes, Bien. Paglilinaw mula sa mga tagapagsalita ng prosekusyon, hindi naman required na umattend si Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference kanina. Pero kung seryoso raw ito na harapin ang pre-trial procedures at ang mismong paglilitis sa kanya, edi sana raw ay nagpakita ito kanina. Sabi naman ng prosekusyon, isang taon na itong napurnada, kaya kung handa talaga ang panig ng Vice Presidente, sana ay may laman din ang kanyang pre-trial brief. Diyan mismo si House Trial Spokesperson Zia Adyong at Rene Co ang nagkumpirma kanina na maayos namang naidaos ang pre-trial conference. Pero no-show raw si VP Sara. Nilinaw nilang hindi naman yan required sa ilalim ng rules. Kaso lang, questionable raw sa prosekusyon kung bakit tila ilag ang Vice Presidente sa kanyang impeachment case. Lalo na kung hihimayin daw ang laman ng kanyang pre-trial brief. Wala raw ni isang direktang sagot at ebidensya ang Vice Presidente para kontrahin man lang ang mga kaso laban sa kanya. At ang ultimate prayer lang daw ng Vice Presidente, ibasura ang kanyang kaso na hindi naman posible sa ilalim ng konstitusyon. Kung tunog lata na ang pre-trial brief, what more can we expect during the trial proper? Wala po sa hulog yung ganong prayer. Ito na sana yung pagkakataon nila eh. Why waste it? No? Why waste it? Wala talaga silang may sagot. Or iniiwasan nilang sumagot. Or talagang feeling mo lang talaga you don't owe any people any explanation. It speaks about how they think that they are way beyond the reach of the law eh. Kinumpirma naman ni spokesperson ko na may nagkasagutan kanina sa pagitan ng prosekusyon at ng BP Defense Team. Pero idiniin na lang hindi yan tensyonadong pagtatalo. Normal o usual lang nila yang senaryo na yan sa isang pre-trial conference. Inasahan naman natin yon and hindi naman po natin nakita na irregular yung ganon. Adversarial na sila, conflicting na ang kanilang pinaninindigan at pinipresenta sa korte. So that's just the default character. Ang hamon ng prosekusyon sa depensa ngayon, madali lang namang ilapag ang mga testigo at ebidensya kung meron talaga silang hawak. Yan ay para malinis na rin daw ang pangalan ng Vice Presidente. Maganda sana kung meron silang maipapresenta na mga witnesses na magpapatunay kumbaga na sila si Cocoy Villamin, sila si Mary Grace Piatos. Si Cocoy Villamin ay pumirma ng 2 acknowledgement receipts sa magkaibang lugar, pareho yung kanilang pangalan, pero hindi tugma yung kanilang pirma. Pero ang nausisa ng prosekusyon, karamihan sa mga testigong meron sila ay ang pareho ring mga testigo ng VP Defense Camp. At hindi naman isa-isang naidetalye ng defense team ng Vice Presidente kung bakit sila rin ang sinasamon nila na witness para patunayan o pasinungalingan ng ilang alegasyon. Bien at Sophia, maidagdag ko lang, sabi rin ng spokesperson ng prosecution, kahit na sino man ang maihalal na presiding officer ng Senate Impeachment Court ay hindi naman yan makakaapekto sa paglalatag ng kanilang kaso. At kung sakali man daw na matuloy talaga itong sinasabi na si Senator Chis Escudero, ang isa sa mga napipisil na maging presiding officer ng Senate Impeachment Court, ay nagtitiwala raw sila na magiging patas ang senador sa parehong depensa at sa prosecution. Bien. Earl, kanina hindi binuksan sa publiko o sa media ito nga nangyaring pre-trial conference. Ano ang paliwanag ng House Prosecution Panel? Bakit hindi nila binuksan ito sa media? Gayong paulit-ulit nila nga idinidiin itong transparency at gusto nila na maging bukas sa publiko itong paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
Bien, ang diretsong sagot dyan, magmula ngayon, ang bola ay nasa Senado na. Kanina, yung hinarap nila sa pre-trial conference ay hindi lang din basta si Senate Secretary Bantug, kundi pinangangatawanan niya na yung posisyon na siya ay isang clerk of court. Ibig sabihin, kailangan na mamarkahan muna yung mga ebidensya kanina, mga testigo, at ito rin yung stipulation of facts. Importante at mahalaga na magkaharap muna yung prosecution at yung BP Defense Team para sa maayos, orderly, at hindi na ganun kakomplikado o walang delay na trial. Kaya yung decision na yan, hindi yan hawak ng House Prosecution Panel. Hawak yan ng Senate Impeachment Court at para protektahan din siguro yung integridad, bien, no? Bago mangyari yung mismong pagdinig bilang ang daming mga testigo, maraming mga documentary evidence na kailangang i-secure, yun marahil ang dahilan kung bakit minabuti nila na yung pre-trial conference ay isarado muna sa media. Pero naniniguro rin naman ng parehong kampo ng Prosecution Panel, ganun din ang Senate Impeachment Court. Sigurado at tiyak yan na oras na magsimula na yung paglilitis ay bukas ito sa publiko at malayang makakapag-cover ang mga kapwa rin nating journalist. Bien.